dito, ang event dito ay ginapos si Satanas. Sabi pa po ng verse 3, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa. Hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. After po ng 1,000 years, pawawalan si Satan o ang Diablo po ng kaunting panahon. So ano po yung millennium years? Ano po itong 1,000 years? So wait lang po natin yung ating PowerPoint. So, ito pong 1,000 years, ang ayon po sa ating binabasa, ginapos si Satanas. Paano po ginapos si Satanas? Ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 6 to 10. Ikalawang Thessalonica, chapter 2 po, verse 6 to 10. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. So ang meaning po ng millennium years o 1,000 years na ginapos po si Satanas ay pinipigil pala po ng Diyos yung pong hiwaga ng kasamaan ng Diablo. Ito pong panahon natin ngayon, opo, gumagawa ang kasamaan. Hindi naman po literal na iginapos o kinadena si Satanas. Kundi po, pinipigil po ng Diyos yung mystery of iniquity ni Satanas. Yung great plan ng Diablo ng pandaraya sa buong mundo. Hindi pa po ito yung 100% ng lakas ni Satanas. Pinipigil pa ng Diyos. Actually, yung first 1,000 year ay naranasan po ng mga apostles ang atake ni Satanas. Pinagpapatay ang mga apostol. Ang mga Christians, lalo ang mga babae, pinaglalagari, sabi ng Hebrews 11, verse 35 to following. Ewan ko po kung nabasa nyo na po yun. Pinaglalagari, pinagpapatay ng tabak ang mga mananampalataya noon. Alam nyo po, kahit naman ngayon, may persecutions pa rin sa Christians. Hindi lang nababalita internationally. Like for example po sa China, tuloy-tuloy po, pag nakita kayo na may Bible, ibibilang ko kayo, totorturin kayo, para itakwil nyo po si Jesus. Pag hindi nyo po ni-reject si Jesus, papatayin nila. Tuloy-tuloy pa rin po yun hanggang ngayon. Maging po sa Saudi, kapag ipinag-iit o ipinagpatuloy po yung pong mga pagtitipon ng hayagan, publicly, huhulihin sila, or papabalikin sa Pilipinas, or yung iba po, hinahatulan ng kamatayan. Pero hindi pa po nangyayari sa bansa natin. Amen? Persecuted ba po ang Christians sa ating nation? Hindi po. Yan po'y nakabutihan ng Diyos sa ating lahat. Lalo po sa ating pong bansang Pilipinas, na malaya po tayong makapagtipon, malaya po tayong makapag-share ng Word of God. Bakit po? Yan po yung example na ginagawa po ng Diyos, na pinipigil pa ng Diyos yung hiwaga ng kasamaan. Yes, of course po, nakikita natin po ang corruption like sa ating bansa. Nakikita natin na mga digmaan sa ibang bansa. Nakikita na natin po ang paghihirap unti-unti sa ating pong buong daigdig. Pero sinesave pa po ng Diyos, pinipigil pa ng Diyos. Amen? Muntik-muntik ang mangyari nung pandemic. Amen? Na-experience nyo rin po ba ang pandemic po dito noong COVID-19? Pinigil din po ba kayo po mag-fellowship? Pinagbawal din po ba? Yes, sa amin din, nangyari din po yun. Then, kumbaga, kailangan mo ng access like sa
yung sa vaccination po para lang ma-access mo yung mga basic needs. Nangyari din po yun dun sa amin. Pero kami po ay hindi nagpa-vaccine. So mga kapatid, mga magulang sa Panginoon po, unti-unti nang dinadry run ng dyablo yung kanyang plano sa Great Tribulation. Pero pinipigil pa ng Diyos. Amen? Amen po. Sa palagay niyo po, kung nagdire-diretso yung pandemic ng hanggang 7 years yon, kakayanin natin? Sabihin na natin, mga matatagal na Kristiyano, kakayanin kaya po natin yon? Yun nga lang pong 3 years na yun po, di ba? From 2019 to 2022, parang hindi na tayo makakatagal. Amen po. So mga magulang, kapatid sa Panginoon, ano po ba tong 1,000 years? So ginapos po si Satanas. Na meaning po, pinipigil ng Diyos yung buong kapangyarihan ng dyablo para po wag niyang magawa yung kanyang lubos na kasamaan. Marami pa pong plano ang dyablo pagdating po sa Great Tribulation. Pero pinipigil pa yan ng Diyos. Bakit kaya po? Basahin pa po natin sa Revelations 20 verse 4 to 5. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, yung po yung 666, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ano pa po ang isang purpose ng millennium years? Ito po yung pong reigning of Christ. Kasama po ang mga banal o ang saints. So ito po yung paghahari ng Panginoong Yesus ngayon sa buong sanglibutan, kasama po ng mga Christians, kasama ng mga banal. Ano pong salitang paghahari? Ito po yung time na malaya tayong mag-aral ng Word of God, malaya po tayong makapakinig, malaya po tayong makapag-share ng Word of God, malaya po tayong makapagtipon, malaya po tayong makapaghanda. Pero anong purpose po nito, mga kapatid? Inalintulad po si Satanas dito na dragon at ahas. Matandang ahas at dragon. Siya po'y kinadena, illustrate na kinadena ng Diyos. Para ano po? Kumbaga po, message po sa atin, tumakbo ka na. Pumasok ka na doon sa pintuang makipot, takbuhin mo yung makitid na daan patungo sa langit. Dahil pag pinawalan ko to, hahabulin ka nito. Parang ganun. So, ang purpose po ng millennium years ay for preparation. Amen? Para po tayo po'y maghanda. Next slide po. Dahil pagdating po, pagkatapos ng 1,000 years, sabi po dyan, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Mayroon pala po tayong haharapin after po nung 1,000 years na ito, kakalagan si Satanas. Anong gagawin ni Satanas pag kinalagan niya po, pag kinalagan na siya? O pag pinawalan na po siya? Sabi po ng verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ilan daw po ang madadaya ng dyablo? Sabi po dito, gaya ng buhangin sa dagat. Kumuha lang po tayo ng isang kamay na buhangin sa dagat.
hindi po natin mabibilang. Hindi lang po isang kamay ang tinukoy na madadaya, kundi yung lahat ng buhangin sa dagat, ganun daw karami ang madadaya. Bigyan po tayo ng isang example. Ilan po sa atin ang nagpabaksin noong COVID pandemic? Sige po. 1, 2, 3. So, ang dami po natin. Ay, ang dami nyo po. So, paano kung 666 na po yun? Hindi na po save. Buti na lang hindi pa po yun Great Trib. Amen? Buti hindi pa yun ang 666. Pero isang pagsubok po yun sa atin. Na meaning, isang dry run na mukhang hindi pa talaga natin kaya kung actual nating mararanasan ng Great Tribulation. Amen? Amen po? So, mga kapatid at magulang sa Panginoon, totoo po ito, gaya ng buhangin sa dagat, ang madadaya. Hindi pa po yun ang full blast. Kasi kung tutusin po, ang Great Tribulation po ay 7 years. Kulang 7 years ang Great Tribulation ayon po sa prophecy ng Revelation chapter 11, verse 2 to 3. 7 years, 7 taong dire-diretso. Ibubuhos si Satanas po doon yung kanyang lakas, buong pangdaraya. Sabi po ng 2 Thessalonians 6 at 2, 6 to 10 na binasa po na ating Bible reading kanina. Kaya pagdating po ng Revelations 20 verse 9 po, at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Si Satan po yan. At kinubkob ang kampamento ng mga banal. Sino pong inatake po ni Satanas nung siya'y nakawala? Yung camp ng mga banal. Yung kampamento ng mga banal. Yung congregation ng mga banal. So, totoo po ba na ma-experience ng Christians ang Great Tribulation? Totoo po ba na ma-experience ng mga Christian ang Great Tribulations? Yes. Yan po, aatakihin ni Satanas po yung bayang banal o yung pong mga kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. At bumaba nga po ay mula sa langit at sila'y nasupok. Yung meaning po ng nasupok hindi literal, kundi spiritual po ay madadaya ng dyablo ang marami. Kayo po mga kapatid, ready na po ba tayo kung mangyayari bukas ang Great Tribulation? Sino pong ready na? Wala pong makapagtaas ng kamay. Kasi alam natin, naintindihan po natin, hindi simpleng kahirapan, hindi simpleng kapigatian ang Great Tribulation. Amen? Please, wag po tayong maniniwala doon sa mga nagtuturo, naririnig natin, napapanood natin sa Facebook, sa YouTube, na ang Great Tribulation daw ay hindi mararanasan ng Christians. Nakakarinig po kayo? Nakakapanood po ba kayo ng mga ganyang vloggers? Na hindi daw mararanasan ng mga Christians ang Great Tribulation. Rapture muna daw po bago ang Great Tribulation. Mahal daw ng Diyos sa mga Christians. Kaya mararapture muna po bago pang Great Tribulation. Then meron pang second coming sila bukod sa rapture. Magkaiba ang rapture kaysa sa second coming. So kung naiwang ka daw sa Great Tribulation, may chance ka pang maligtas. Walang ganyan po. Sa Matthew 25 verse 1 to 13, nung hindi nakapasok yung 5 mangmang, wala na po silang chance. Kahit kumakatok pa sila, hindi na sila nakapasok sa kaharian ng Diyos. Nasa sa inyo po kung maniniwala po tayo sa mga ganong deceptive eschatology teachings po ngayon. Pero ito po ay binababala po sa atin ngayon. Next slide po natin. So ano pong layunin ng Diyos dito sa 1,000 years na nilalasap natin? At ulitin po natin, nasan po tayo ngayon ulit? 2026.
Kung tutusin, nasa huling yugto tayo ng second 1,000 year na yan. So ano pong purpose ng Diyos? Ito po ang huling pagkakataon na binibigay ng Diyos sa bawat tao na dapat samantalahin natin. Number 1, ma-born again. Truly be born again. Sabi po ni Jesus. Maliban ang tao'y panganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ba yung kapanganakang muli? Yung tunay pong pagbabago ng buhay. Tunay na pagbabalik sa Diyos. Yan po ang unang-unang dapat po nating samantalayin sa panahong ito. Then, next po, na gagawin natin is magpahinog ng kaluluwa. Ibig sabihin po, maging matured, born again spirit. Hindi pwede pong tayo po sa Great Tribulation ay bubot. Baby Christian. Hindi pwedeng sa Great Tribulation ay para po bang tayo po ay newly born Christian. Hindi pwede po doon sa pwede po ba sa Great Tribulation ang matampuhin? Pwede po ba sa Great Tribulation ang magagalitin? Pwede po ba sa Great Tribulation po ang natatakot? Lalo na sa kamatayan. Hindi po natin kakayanin yun. So kailangan po samantalahin natin ang mga panahon po nating natatanggap ngayon para po magpatatag, magpahinog, be matured in spirit. Kung paano po yun, mga kapatid, marami pong tatalakayin ng mga pastors natin po sa mga messages natin at makinig po tayo at sundin natin. Then pwede po tayong individual mag-learn ng Word of God. Sundin natin po, ipamuhay natin po para po tayo'y lumago. Huwag po tayong maging stagnant. Amen? Huwag po sana po nating hayaan na tumatagal tayong Kristiyano pero nananatili po tayo po sa naabot lang natin. Dahil po may hinaharap po tayong Great Tribulation na kailangang paghandaan natin ngayong 1,000 years mo na ito na patapos na nga po sa atin. Upang po tayo makapagtagumpay sa malaking kapigatian at tiyak na makasama sa muling pagparito ng Panginoong Yesus. So ito pong last 1,000 year ay ito po yung pong last chance natin. Kumbaga po sa generation po ng creation ng Diyos, from creation kay Adam, kay Noah, hanggang sa generation natin ngayon, ito po yung last trip. Last trip to heaven. Ito pong last 1,000 year nating pong nilalakbay. At ulitin ko po, wala tayo dun sa early ng 1,000 year. Amen? Wala po tayo sa early nung, kumbaga, second 1,000 year po. Wala po tayo dun sa 1100, wala tayo dun. Tayo po ngayon ay nasa 2026 na. So meaning, ang last 1,000 year po na to, patapos na to. Kaya po, nakaka-experience na po tayo ng mga extreme wars, extreme pandemics, extreme mga sufferings, extreme pressurings, kasabay ng pagmoderno ng teknolohiya po, ay kasabay naman yan. Patindi ng patindi po ang kasamaan at kahirapang nating nararanasan. Bakit po? May purpose ang Diyos na dapat po nating paghandaan dyan. Ano po, paanong gagawin po ng dyablo na panggigipit sa Great Tribulation? Magbigay po tayo ng mga examples. Examples lang po muna ito. Number 1 po, no 666 mark, kung wala pong tatak na 666, no buy and sell. Nakalagay po yan sa Revelations 13, verse 13 to 18. Hindi tayo makakapagbenta, hindi din tayo makakabili kung wala po yung 666. So gigipitin po, lalo na mga Kristiyano, sa mga basic needs. Paano ka makabili ng pagkain kung wala kang tatak? Di ba po? Paano makakabili ng tubig kung wala kang tatak? Paano ka kakaroon? Kaya po pati lupa, bahay natin, kukunin nila.
Mareremain yan kung magpapatatak po tayo. Nakaredy na po ba tayo rito, mga kapatid? Pati kuryente natin, di ba po, nasasanay tayo ngayon sa paggamit ng kuryente. So, para bang halos lahat ng appliances at kagamitan natin sa buhay, gumagamit tayo ng kuryente. Sa mga kabataan, mabubuhay pa ba kayo ng walang wifi? Sa mga youths natin, mabubuhay pa ba kayo ng walang wifi? Pag nawala yung wifi, pag hindi nakabayad si tatay, si nanay, awang man yung wifi. Mga magulang kapatid sa Panginoon, dadating po yung time, kung wala tayong 666 Smart, wala po lahat yan. Ganyan po tayo gigipitin ng kaway. Number 2, no 666 Smart, no medication, no hospitalization. Pag tayo po yung mga may sakit at karamdaman. Ito po yung mga samples pa lang. Number 3, no 666 Smart, no worship service and fellowships na makakandak po. So, mga ganitong pagtitipon po, ipagbabawal ito. Hindi marirehistro sa... Actually, sa totoo lang po ngayon, nagre-report din po kasi kami sa SEC and BIR. Unti-unti na po nila pong nire-require po yan. Sa amin, sa mga leaders po, na kapag wala kang number is hindi po makapagpapatuloy ng registrations or license ng church. Kaya, maging po sa amin ng mga workers and leaders, pine-prepare, dapat po kami ding mag-prepare. Amen? Pag nangyari na no worship services and fellowships na po kapag 666 government na. Kaya po mga magulang kapatid sa Panginoon, paano po natin ito paghahandaan? Narito po ang ilan sa mga paghahanda, pagsasanay na ngayon pa lang po gawin na natin. Dapat magawa natin. Samantalahin natin habang tayo po ay nasa millennium years. At ulitin po natin, patapos na po itong millennium years. Sana po, samantalahin natin ang panahong maghanda. Or, kung hindi man po abutin ng mga magulang po natin na nandito ang Great Tribulation, please, prepare the next generation. Please po, pakiusap po kung mahal natin ang ating mga anak at apo, ihanda natin sila. Amen? Gusto nyo po ba? Kayo lang ang maliligtas, pero ang anak at apo ninyo sa impyerno mapupunta. O sa apoy na walang hanggan mapupunta. Sino pong magulang ang gusto nun? Wala. Amen po? Wala. Wala po. Kung talagang mahal natin ating mga anak at ating mga apo, turuan po natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Because if we don't teach our children, or if we don't teach the Bible to our children, the devil will teach them. Ulitin po natin, if we don't teach the Bible to our children, the devil will teach them. Pag hindi po natin tinuro ang salita ng Diyos sa ating mga anak, tuturuan sila ng dyablo. Through cellphones, through yung kanilang environment, sa pamamagitan ng mga barkada nila, yun ang magtuturo sa kanila. So please, prepare our next generations. Amen po. Marahil hindi natin naabutin, sa mga iba po, baka hindi abutin ng Great Tribulation. Pero po, naihanda ba natin ang ating mga anak at apo? Doon po, sa hinaharap na Great Tribulation. Sa mga youths na nandito, prepare na ba kayo sa Great Tribulation? Nandyan ba kayo mga kapatid? Naririnig niyo po ba ito? Ready na ba kayo sa Great Tribulation?
Kami rin po, nag-youth disciple po sa mga kabataan doon sa Bulacan. Dahil yun nga po, ang next concern natin is, o ang concern po natin ngayon na higit ay yung next generations. At sa ngayon po, sa totoo lang, ang hirap nilang agawin sa mundo. Totoo po. Na-experience nyo po ba ngayon po? Yung cellphone binigay natin sa kanila, ang hirap ng bawiin kapag, ang hirap mong tanggalin pag tatanggalin mo dahil naa-addict na sila. O nalululong na sila dyan. Or, doon sa mga nagbibisyo pa at sa iba pa pong mga sins, like for example, pumapasok sila sa mga community ng LGBTQ, ang hirap silang i-save doon. Yan po ang isang experience namin sa aming evangelism po sa mga kabataan ngayon. So please po, kailangan po namin ng tulong ng mga parents. Amen po? Mga lola, nanay, tatay, lolo na nandito po. Nakikiusap po kami. Tulungan niyo po kami. Amen? Dahil kung tutusin po, sa magulang ibinigay ng Diyos unang-una ang pananagutan sa pagtuturo sa anak. Amen? Dahil kayo po ang may authority na binigay ang Diyos. Kaya please po, turuan natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Pasunurin po natin sila sa salita ng Diyos. Ito po yung mga nararapat po nating maging paghahanda ngayong millennium years. Number 1 po, Matthew 6 verse 33 and Hebrews 13 verse 5 to 6. Ngayon pa lamang po, magtanim na tayo ng paglilingkod sa Diyos. Unahin na po natin ang kaharian ng Panginoon ngayon pa lang. Sikapin po nating unahin palagi, ngayon pa lang po ang totohanang paglilingkod sa kaharian ng Diyos, sang-ayon sa kanyang katuwiran at kalooban. Huwag po yung sarili nating kalooban o sariling katuwiran. Kapag ganito ang klase ng ating paglilingkod, ipinapangako ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na ating pangangailangan ay ating matatanggap. Idaragdag ng Diyos. At sabi po na Hebrews 13 verse 5 to 6, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala po ba kayo na kahit sa Great Tribulation, kaya tayo po ng Diyos pakainin? Kahit sa Great Tribulation, iingatan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Naniniwala po ba kayo ron? Yan po ang pangako ng Diyos sa Revelations 3 verse 10. Sa lahat ng nagsitalima sa ebanghelyo ng pagtitiis, sa salita ng pagtitiis ng Diyos, iingatan niya sa malaking kapigatian na dadanasin ng buong sanlibutan. So mga magulang kapatid sa Panginoon po na naririto, mag-start po tayo ngayon. Seek ye first. Matagal na po natin at gasgas na yung verse na yan. Pero hanggang ngayon, yan pa rin po ang foundation. Yan pa rin po ang fundamentals ng pagiging isang Kristiyano. Amen? Next po. Number 2, yung pong Galatians 6 verse 7 and 2 Corinthians 6 verse 9 to 10. Yung ating pong giving, helping, and supporting to God's kingdom. Amen? Yung pagbibigay, pagtulong, pagsuporta po natin sa kaharian ng Diyos. Sikapin po nating unahing ipagkaloob at gamitin sa gawain ng Panginoon ang bawat material na pagpapala ng Diyos sa atin. Huwag po natin itong sinasarili lamang para sa sarili nating kasiyahan. Kung ang mga ito'y inihahasik natin unang-una sa gawain ng Panginoon sa ikalalaganap ng kanyang ebanghelyo, ay tiyak naman tayong aani pagdating ng kagipitan o malaking kapigatian. Sabi nga po pag may itinanim, may aanihin. Pag may sinuksok ka, mayroon kang madudukot. Magtanim po tayo ngayon habang millennium years pa. Pag nakita po ng Diyos, nagtanim tayo sa kanyang kaharian pagdating ng Great Trip, makaka-withdraw ka sa Panginoon. Amen? Amen po?
I-convert natin po ang ating mga material riches into eternal riches, into heavenly riches. Amen? Kung may mga conversion to Bitcoin, mas maganda po i-convert natin siya. Mas maigi ang heavenly riches kaysa Bitcoin. Amen? Amen? I-convert natin into eternal or heavenly riches ang ating pong mga material riches. Anumang pagpapala na meron tayo ngayon po, gamitin natin yan sa Panginoon. Huwag niyo pong sabihin, maliit lang. Huwag pong sabihin ganun. Kahit maliit po yan, itulong natin. Yung sa Lucas chapter 21 verse 1 to 4 nga po ano yung naibigay ng babae? 2 lepta. 2 barya. Pero yun po ang mas kinalugdan ng Diyos. Amen po. So mga magulat kapatid sa Panginoon, kahit ano po yan na pwede nating may tutulong sa gawain ng Diyos. Ano pong may tutulong natin sa gawain ng Diyos? Kung wala kang pera, ano pa pong may tutulong natin? Pwede pong moral support. Amen? Pwede pong yung ating pong mga labors. Amen? Kung meron naman po tayong salapi, kahit kaunti yan o malaki, kung meron tayong sasakyan, lupa, bahay, na pwede nating paggamit sa gawain ng Panginoon, why not? Napapagamit nga natin sa mga inuman. Mas dapat natin ipagamit po sa Panginoon. Amen? Amen po. Please po mga kapatid, mga magulang sa Panginoon, suportahan po natin ang mga manggagawa, mga gumagawa po sa gawain ng Diyos. Sa mga workers naman natin, huwag sadot-sadot. Amen? Amen? Dahil kusang susuporta mga kapatid, pag nakikita nila tayo po ay talagang committed sa gawain ng Diyos. Amen? Huwag mong bubusalan ng baka pag siya gumigiik, sabi po ng Bible. Amen? Pero kapag tamad, huwag kakain. Amen? Huwag kumain. Kung halimbawa, hindi gumagawa sa gawain ng Diyos. I mean, paano pong message po nito sa atin? Samantalain po natin, maglingkod sa Panginoon. Sa lahat po na may kayang isupport sa gawain ng Diyos po, anumang po yan, maliit man yan, alam niyo po, salamat po sa mga kapatid na sa mga ilang week ko lang po dito, nakita ko po yung supports. Kahit, kumbaga po, nakikita ko na pinipilit tumulong kahit sa pagkain. Lahat gumagawa, kumikilos. Palapakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa bagay na yun. Tuloy-tuloy po natin yun. Kasi po, ang lahat na ito ay nagtatanim tayo ngayon sa Diyos. Pagdating ng Great Tribulation, aanihin po natin. Ang Diyos naman po ang bahala sa atin. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10, ang pagbibigay po hindi tayo nawawalan. Ang pagbibigay ay tayo'y nagtatanim. Amen? Kahit wag na po sa amin, ang higit nyo pong bigyan at tulungan, suportahan yung mga manggagawa pong gumagawa sa gawain ng Diyos dito po sa lugar na ito. Ang mga gawain ng Panginoon sa lugar nyo na po ito. Sa amin po, ang Diyos din ay patuloy pong nagpo-provide. Ang Diyos din po ay patuloy pong nagkakaloob, tumutulong, sumusuporta sa gawain. Marami siyang ginagawang paraan. Marami pong himala ang ginagawa po ng Diyos sa provisions po ng mga needs po natin. Kaya tuloy lang po. Alam niyo po, nabasa ko nga po yung sa Luke chapter 14, lahat daw po nakahanda na. Manggagawa na lang ang kulang. Amen? Mga tao na lang nagagawa sa gawain ng Diyos po ang kulang. Pero lahat po ng needs natin, nakaredy na si Lord. Kaya po, tuloy-tuloy lamang po tayo po sa pagtatanim. Then third po, pangatlo, sabi po ng Romans 12:13, yung hospitality. Sa Tagalog po, maging mapagpatuloy. Ano po ba yung salitang hospitality? Huwag po nating ipagkait yung mga tahanan natin po, ipagamit sa gawain ng Diyos. Amen? Amen po. Huwag po nating ipagkait ating mga tahanan po, maging tanggapan po ng mga lingkod ng Diyos. Ang sino man daw pong kahit magpakain o magpainom ng isang malamig na tubig sa mga lingkod o ginagamit o propeta po ng Panginoon, ay hindi po yan kakalimutan ng Diyos. Sabi po ng Matthew chapter 5. Tuloy pa po tayo ng pag-aaral natin.
Sa number 4 po, sa Ephesians 5:16 to 17, samantalahin po natin gamitin sa gawain ng Diyos at sa pagbabago po ng buhay ang kalakasan at kalusugang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Use our health for God's kingdom and righteousness. Gusto po natin, balang araw, aani tayo po ng healing ni Lord sa Great Tribulation. Aanihin natin yun kung nagtanim tayo ng ating lakas, ginamit natin ang ating kalusugan, ginamit natin sa Panginoon. Yung ating pong mga kalakasan. Amen po. So, tanong ko nga po, Panginoon, bakit mo pa ako binuhay? Sa palagay niyo mga kapatid, ba't pa kaya po ako binuhay ng Diyos? 2019 to 2020 po, bedridden po ako. Diyan po yung misis ko po. Siya po yung nag-alaga sa akin. Nakahiga na lamang po ako. Pinagtiyagaan niya akong alagaan. Bakit kaya po ako binuhay pa ng Panginoon? Para saan po kaya yung natitira kong lakas at buhay? Yung natitira kong kalusugan, para saan kaya po ito? Kayo rin po, mga magulang kapatid sa Panginoon, para saan po yung natitira nyong lakas? Para po saan yung buhay nyo po? Saan po ba natin dapat siyang gamitin para may eternal benefits? Kumbaga po. Kaya samantalahin po natin gamitin yung ating kalusugan. Una po sa pagbabago ng buhay at ganoon din sa mga gawain at kalooban ng Diyos. Pagdating po ng kapigatian, ng kagipitan, tiyak po aani tayo mula sa Diyos, iingatan tayo ng Diyos sa mga makasisira ng ating kalusugan tulad ng mga chemical, virus na mga nasa pagkain, nasa hangin, nasa tubig, nasa mga gamot at sa patuloy na dumuduming kapaligiran. Sabi po ng Ephesians 5 verse 16 to 17, samantalahin natin ang panahon sapagkat ang araw po ay pasama na ng pasama. So sa lahat po ngayon ng may lakas pa, saan natin gagamitin po yung kalusugan at lakas na natatanggap po natin sa Panginoon? Sige po, take time po para isipin natin and to meditate. Number 5 po, samantalahin po nating magsanay na ngayon na maging biyasa sa paggamit ng divine healing ng Diyos. Huwag po tayong manangan lamang po sa natural and medical healing at maging matatag at matuwid ang pamumuhay upang pakinggan ng Diyos ang ating panalangin upang sa oras po ng kagipitan at kapigatian ay hindi na sa mga paraan na ginagamit ng dyablo tulad ng ospital, gamot at doktor na walang Espiritu Santo. Darating ang time, gigipitin po nila tayo sa mga medication and hospitalization kung sanay po tayo sa divine healing. Ano po yung divine healing? Yung healing katulad po ng ginawa ni Jesus. Yung healing na katulad po ng ginawa ng mga prophets. Healing na ginawa po tulad ng mga ginawa ng mga apostles. Wala silang ginamit na gamot, wala silang hospital at doktor sa kanilang healing. Bakit po? Ang Diyos yung manggagamot. Ang Diyos na po ang nagpapagaling. So kahit hindi po tayo magpatatak ng 666, kaya ba tayong pagalingin ng Diyos kung dumating po yun? Yes. Siguro po, sa ngayon, hindi pa abot ng lahat ang faith na ito. Pero itry nyo po mga kapatid. Unti-unti nating itry, sanayin yung divine healing ng Panginoon. Amen po? Kasi po, kahit sa panahon ngayon, dumadating ang time na sabi ng doktor, ipagpasa Diyos mo na lang. Dumadating yung hangganan at limitasyon ng mga medication and hospitalization ng science na hindi na talaga nila kaya. May limit lang talaga sila. So, sa ganun po, mga magulang kapatid sa Panginoon, makikita natin tinuturuan tayo ng Diyos. Magtiwala dun sa kanyang kapangyarihang magpagaling. Amen? Nabuhay niya nga yung patay. Naibigay nga ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Kagalingan lang natin, hindi niya kayang ibigay. Amen?
Kung talagang takda na ng Diyos, tayo po'y mamatay, mamamatay tayo dun sa takda ng Diyos. Pero pag hindi pa tayo takda ng Diyos mamatay at gusto ka niya bang gumaling, gagaling at gagalingin po. Pagagalingin tayo ng Panginoon. Sa akin po, yun ang experience ko po. Akala ko po mamamatay na ako. Pero pag gusto pala ng Diyos, pagalingin ka pa, palakasin ka pa, gagaling ka pa, palalakasin ka pa ng Panginoon. Amen? Dahil may purpose pa po siya. May plano pa ang Diyos sa atin na paggagamitan ng iyong lakas, ng iyong kalusugan. Kaya sa mga pinagaling po ng Panginoon dito, huwag nating kalilimutan yung ating covenant kay Lord. Para saan? Yung healing. Amen? Para saan yung health na meron tayo ngayon? Amen po. Next po, sa number 6. Sikapin po nating mapuspos at mapanahanan ng Holy Spirit o ng Espiritu Santo upang hindi po tayo matabla ng mga nakakaing, nakakapagpasakit, mga nakakamatay na virus at chemical o anumang pong maaring makapinsala sa ating kalusugan at katawan. Marcos 16:17-18. Katulad po ni Apostol Pablo sa aklat ng Gawa 28, verse 3-6. Siya'y kinagat po ng ulupong, isang uri ng ahas na nakamamatay ang kamandag. Subalit hindi niya ikinamatay dahil sa kapuspusan ng Espiritu Santo sa buhay niya. Be filled of Holy Spirit. Amen? Sa Matthew 25 po, verse 1-13. Ang nakapasok, ang nakasama sa kasalan ng Panginoon ay yung 5 matalinong mayroong dalang langis. Kayo po ba? Tayo po ba ngayon? May Holy Spirit na. Kung meron po, wag po nating nang pighatiin. Lalo na wag po nating i-blaspheme yung Holy Spirit. Ang blasphemy sa Holy Spirit ay ang sin without forgiveness. So please po, yung Holy Spirit, kung meron na po tayo, ingatan na po natin dahil yan po yung tatak ng ating pong pagkatubos. The mark of salvation, sabi po ng Ephesians 4, verse 30. Kung wala pa po yung Holy Spirit o kung ngayon hindi nyo pa po alam kung ano ang Holy Spirit, kung ano ito, mag-aral po, makinig, magbasa ng salita ng Diyos, repent, and be baptized in the name of Jesus para po tanggapin natin ang power of the Holy Spirit. Next po, sa number 7, samantalahin na po natin ngayon ang pagkakataon na magpakatibay pa, magpakalinis pa, magpakadunong pa sa karunungan ng Diyos. Sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 3, verse 13, hindi ko iniisip na na-accomplish ko na. Hindi ko iniisip na tapos ko na. Mahirap po kasi yun eh. Amen? Pag iniisip natin tapos na tayo, na-accomplish na natin, minsan ito ang nagdudulot sa atin para magpahipahinga, magpa-easy-easy, para bang nagiging license natin ang mga accomplishments para gumawa ng kasalanan. Maliit lang naman ito, magsisisi na lang ako. Mga magulat kapatid sa Panginoon, delikado po yun. Amen? Kaya po, sana po, sabi nga po din ng Revelations chapter 22 verse 10, ang matuwid, magpakatuwid pa. Amen? Ang banal, magpakabanal pa. Yes po. Wag po tayo, hindi pala po pwede tayong pakampante na nakatayo tayo ngayon, matatag tayo, malakas tayo ngayon, at para bang isipin natin, di na tayo bubuwal bukas. Mahirap pong magpakampante. Amen? Maigi na yung always ready. Amen po? Hindi tayo pwede pong pakampante na ligtas na tayo. Hindi na tayo mawawala sa Panginoon. Once saved, you are always saved. Delikado po yun. Dahil baka magdulot po sa atin yan ng pag-iisip natin na magpabanjing-banjing tayo, magpa-easy-easy tayo, di na tayo nagpe-pray, di na tayo nagbabasa ng Word of God, di na po tayo nagpapakalalim sa Panginoon, para ba isip natin, alam na natin ang buong Biblia.
Siguro po, alam natin sa isip. Pero ang tanong, naunawaan na ba talaga natin? And thirdly, nagawa na ba natin? Baka hindi pa po lahat. Baka may kulang pa po mga kapatid. Amen? Gusto niyo po ba yung muntik lang kayo maligtas? Dandanin. Amen? Gusto niyo po ba yung ganon? Muntik lang kayo maligtas? O gusto niyo po tiyak tayong maligtas? Amen? Mas maganda po yung tiyak kaysa dun sa muntikang nang maligtas. Kasi yung muntikang naligtas, hindi pa rin naligtas. Paano kung sinasabi yung kapitbahay ng inyong kamag-anak, nako, baka lumagpas ka na sa langit niyan. 1 Peter 4:17 to 18. Kung ang matuwid nga po, bahagya ng makaliligtas. Paano pa yung masama? Alam niyo po, hindi tayo makakalagpas sa langit. Wala pong makakalagpas sa langit. Saved by the bell lang po tayo. Ang pagkaligtas natin ay saved by the grace lamang. Sabi na Ephesians 2:6-10. Saved by the grace lamang po ang pagkaligtas na mangyayari sa atin. Nadja-justify po tayo by the grace of God na lang. Pero kailanman po masasabi nating perfect tayo, hindi nga po natin magagawa yun. Na perfect tayo at tayo po ilalagpas pa sa langit. Malabo po yun. Amen? Sabi nga po sa Matthew chapter 24, ang Great Tribulation, pag yan po'y humaba pa, baka walang maligtas, pati hirang. Pati mga elect ay hindi makasama. Kaya pilitin po natin mag-prepare. Hindi pala po pwedeng, enough na to, pwede na siguro to, baka ligtas na ako ng ganito. Ligtas po ba yung baka naligtas? Hindi. Hindi pa po rin saved yun. Sayang lahat ng ating pong pag-attend. Sayang lahat ng ating pagbibigay. Sayang lahat ng ating pong ginawa mula nang ikay nabaptize hanggang po namatay. Kung muntikan lang naligtas. Para hindi po ito masayang lahat. Hindi masayang lahat ng ating pag-attend. Hindi masayang lahat ng ating pagod. Hindi masayang lahat ng ating pangangaral. Puliduhin na po natin. Amen? Totohanin na natin. Amen po? Wag na suntok sa buwan. Talagang dapat i-sureball natin ang kaligtasan po sa Panginoon. Nagsimula na rin naman na tayo eh. Tapusin na natin ito mga kapatid. Amen? Malapit na naman. Konting tiis na lang. Amen po? Ilan po ang haba ng lifespan ng tao? Ilan na lang? Ayon po sa Genesis 6:3 hanggang 120 na lang. Then sabi po ng Psalms 90 verse 10, bumaba pa po yun sa 70 to 80. Ngayon nga po may mga classmate po kong namatay na eh. Nasa edad pa lang po, ako po ngayon ay 37 pa lang. So, mga kapatid, ang mga classmate ko po, ganun lang edad, nasa 30s pa lang, mga 30 pa lang. Pero may mga namamatay na. Mas bata pa nga sa akin, may namatay pa po eh. Yung anak ko nga po, namatay siya ng 4 years old lang. So, mga magulang kapatid sa Panginoon, ang kamatayan walang pinipili. Ang question po dyan is, ilan na lang natitira natin buhay? Kung hanggang 60 to 80 na lang yung lifespan ngayon ng buhay ng tao. Napakapalad na makaabot po ng 80. Sino po mga 80 o nearing 80 na po ngayon? Pakitaas mong kamay ng mga nasa 80 years old na. Or, wala pa pong 80 dito. 70. Wow. Thank you, Lord. Salamat sa long life. Amen? Si Tatang Androng po, ilang taon na po tayo? 78? Wow. Mararating ko pa kaya yung 78? 76. Makakarating pa kaya ako sa 76?
Loobin nawa ng Panginoon. Amen? Mga magulang kapatid sa Panginoon, paikli po ng paikli ang buhay. So, for example po, sabihin na natin hanggang ang takda ng Diyos sa akin ay 70. Ako po'y 37 ngayon. Ilan na lang po ang years na natitira sa akin? Ilan po? Sino mga mausay sa math dyan? Po? May 33 years pa po. So, abutin ko pa yung apo ko. Kung kalooban po ng Panginoon. Ang problema po, ang tatay po ay namatay ng 51. Si nanay po namatay ng 56. Nung pong 33 years old ako, kasi si Jesus po 33 years old lang namatay. Sabi ko, makakalagpas ba ako sa 33? Nakalagpas na po ako. So, ang inabot ko naman ngayon, makakalagpas ba ako dun sa lifespan nila nanay at tatay? 51, 56. Sama-sama po tayong manalangin. Amen? Pag-pray natin na mahaba pang buhay po natin makapaglingkod sa Diyos. Pero alam niyo po, sabi ng Ecclesiastes, wala po yan sa haba o hikli ng buhay. Amen? Mapalad pa rin daw ang natatakot sa Diyos, sabi po ng Ecclesiastes, kahit maikli ang kanyang buhay. Anin mo, mahaba ang buhay mo, pero ang ginugol mo naman sa kasamaan, impyerno din ang punta. Walang silbi ang haba ng buhay kung gano'n. Amen? So, hindi talaga po yan sa pahabaan o paiklian. Hindi sa quantity, kundi sa quality. Then, sa number 8 po, paano po tayo magpe-prepare ngayon? Sabi po na number 8, sikapin po nating tiyakin ngayon ang kasiguruhan ng sarili nating kaligtasan upang hindi po tayo matakot sa anumang atake ni Satanas, lalo na ang kamatayan. Ang pinakamatindi pong kalaban sa Great Tribulation, yung takot sa kamatayan. Takot nating mamatay o takot nating mamatay ang ating pamilya. Yan ay isa po sa pinakamatinding kalaban. Kaya nga sa Revelations 12 po, verse 11, para madaig daw po natin ang dyablo, ay hindi na natin dapat ibigin ang ating buhay hanggang kamatayan. Ang isa pong armas natin pagdating sa Great Tribulation ay yung pong ready na po tayong mamatay para sa Diyos. Bakit? Alam mo, ligtas ka. Amen? Amen po? Filipos 1:21, bakit hindi natatakot si Apostol Pablo sa kamatayang pisikal? Dahil alam niya, ang kamatayan, to die is to gain. Amen? Amen po? Ang kamatayan ng mga tiyak na maliligtas ay graduation. Rest mo yon patungong langit. Amen po? Nakakatakot lang talagang mamatay kung hindi mo tiyak ang kaligtasan. Amen po? Dumadako tayo na ang takot sa kamatayan dahil hindi natin sure, hindi tayo assure sa kaligtasan. Kaya po ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, dapat magkaroon po tayo noong pong assurance of salvation o pag-asa ng kaligtasan. Paano po yun mga kapatid? Kapag tiyak na natin na ating kaligtasan ay hindi na po tayo matatakot sa atake ni Satanas kahit pang kamatayan pagkat alam nating mayroon namang kakamtin pang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen po. Kaya alam niyo po, sometimes po, baka po ngayon nakakaranas po tayo. Sino po sa inyo nakakaranas nung nakabingit kayo sa kamatayan? Nag-danger po kayo sa kamatayan. Pwedeng accident or pwede pong sakit. Or alimbawa po, mayroong nagbalak o nagbanta sa inyong pumatay. Anong purpose po ng Diyos dyan? Ba't natin po na-experience yung mga near-death experience? Near-death situation. Tinetrain na po tayo ng Diyos. Humarap sa kamatayan. Sa akin po, yun ang always ko pong na-experience sa mga panahon na ito. At sa tuwing na-experience ko yon,
laging may dreams or either may visions or malimit, nakakakita ko ng ulig o yung ahas. Minsan sa dreams ko po, o minsan sa bahay namin, nung time po nang may sakit ako, may ahas na nandun sa pader. Lagi po yun. Yung ahas na yun, lagi ko po siyang nagiging parabang, nagiging symbol pag dumadako po ako sa near-death situation. Pero po, ang sabi po ng Luke 10:20, ano pong sabi? Luke 10:19. Anong sabi po ng Luke 10:19? Basahin po natin mga kapatid. Lucas chapter 10 verse 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Sa English po, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So mga kapatid at magulang sa Panginoon, yung ahas daw po, oo, nakakatakot siya. Pero pinangako po ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng authority para tapakan yung ahas. Tayo ang dudurog ng kanyang ulo. Si Satan yung ahas po na yun at ang kanyang demons. Binigyan po tayo yung power and authority ng Diyos. Talunin po natin sila. Amen? Sa mga kababaihan, takot sa ahas. Alam niyo po bang ang babae, ang sinabi po ng Diyos, pinrapisi ng Diyos sa Genesis chapter 3 na ikaw babae ang dudurog ng kanyang ulo, ng ulo ng ahas. So, ano pong meaning nun sa atin? Pinalalakas po tayo ng loob. Laksan natin ang faith. Amen? Dahil nakaprapisi na po ang victory natin over Satan. Laksan lang po natin ang faith. Huwag po tayong magkukulang ng pananampalataya. Then last po, sa number 9, alam ko po marami pa po, pero ilan lamang po ito sa preparation, napakahalaga po. Ngayon pa lang, inihahanda at pinagsasanayan na natin. Number 9 po, sikapin po natin ng huwag tumalikod pa sa Panginoon. Anumang mangyari sa ating sariling buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa ating pong mga pinagkakakitaan o kabuhayan, anumang sanang mangyari po dyan, ang hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Amen? No backsliding, no retreat, no surrender. Tuloy lang sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tuloy lang po ba sa Panginoon? Kaya ang bawat sino mang pong nagiging kamanggagawa ng Diyos o co-worker po ng Diyos ngayon, ay may kaukulang ganting sapat mula po sa Diyos. At ang bawat Kristiyanong puspos at pinananahanan ng Holy Spirit at bawat hinugong spiritual o spiritually matured po kay Kristo ay may katiyakan at handa na sa pagtatagumpay kay Satanas sa sanglibutan at sa sarili sa Great Tribulation. So preparation po ang pinakasusi. Amen? Next slide po natin. So ilang panahon na lang po ang natitira sa ating pong paghahanda sa huling araw. Ilang taon na lang po yung chance na binigay ng Diyos sa ating ngayong last days generation? 1,000 years. At yung last 1,000 years patapos na po. Kasi nasa 2026 na tayo. Ngayong 2026, nasa part na po tayo ng millennium years. Patapos na po yan sa 1,000 years na tinutukoy po ng Bible. Then another, yung lifespan natin, 120, then bumaba pa sa 70 to 80. So ilan na lang pong natitira? So for example po, ang mga may edad po sa atin dito ng 50 years old, ilan pong natitira na lang sa kanilang buhay ng preparation?
20 to 30 years na lang. Amen? Sa mga nasa 60, nasa mga 10 to 20 years na lang. Saan nyo po gagamitin? Kaya ang question po natin, saan natin gagamitin ang natitirang panahon at lakas natin? Marami tayong pwedeng paggamitan. Sabi nga ng mga kabataan at millennials, YOLO. Ano ba yung meaning ng YOLO? You only live once. Kaya, gawin mo na daw kung anong gusto mo. Nasa sa inyo kung ganun ang gagawin ninyo. Pero tandaan natin, yung only live once na yan, ay isa lang na preparation, meaning. Pag sinayang natin at hindi natin ginamit sa paghahanda sa kaligtasan, wala nang rewind. Amen? Wala na pong rewind. Kaya, mga magulat kapatid sa Panginoon, saan po natin gagamitin yung natitira nating panahon at lakas ngayon? Ngayong millennium years, na mailan na lang tayo pong natitira sa lifespan natin, then ito pong millennium years na to po, nag-aabang na lang po tayo ng ilang mga taon. Hindi na po yan aabot ng 1,000 years pa ang Great Tribulation. Ulitin po natin, hindi na po aabutin pa ng another 1,000 years ang Great Tribulation. Bilang na lang po ang mga taon na yan. Dahil nangyayari na nga yung unti-unti ngayong pagtindi po ng kapigatian. So saan po natin gagamitin yung ating mga natitirang oras, panahon at lakas? Sumatin pong biyaya at kapayapaan po ng Diyos. Nawa po, sama-sama po tayong maghanda sa pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Mamaya pong hapon, kami po'y babalik na ng Bulacan. Marami pong salamat po sa inyo, mga kapatid. Nawa po, loobin pa ng Diyos. Magkita-kita tayo pa po muli. Loobin pa po ng Diyos sa mga susunod pong panahon. Kung ipahintulot nyo rin po, magkita-kita pa po tayo muli. Pero kung hindi man, sigurahin din po natin till we meet again in God's kingdom. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Tayo pong lahat ay mag-pray. Tayo pong lahat ay tumayo, manalangin. Diyos amang nasa langit, salamat po. Sa isa pa pong minsan pa, aral na nagre-revive sa amin, mga kaluluwa. Maghanda sa aming pong hinaharap na haraping spiritual great battle. Kung sakali mang hindi naming abutin, ay mai-prepare namin ang aming mga next generations, Lord. So please, Lord, lumalapit po kami ngayon. Dinadalangin ko po unang-una mga parents ngayon, mga magulang. Panginoon, tulungan niyo po maging good example. Tulungan niyo po ang mga parents po na maging good teacher sa mga anak. Gamitin niyo po na sila mag-train, mag-discipline, mag-disciple sa mga anak at apo bilang pagpe-prepare sa Great Tribulation and Second Coming of Christ. Pinagpe-pray din po namin ang mga leaders and workers, Lord. Kila Brother Alex, sa lahat po ng family nila, sa lahat po ng mga workers na ginagamit nyo po dito sa lugar po ng Baggao, Lord, pinagpe-pray namin sila, tulungan nyo po silang magpakatatag, huwag sumuko, huwag manghimagod, bigyan nyo pa po sila, Panginoon, ng kasigasigan, kasipagan, ng init ng Espiritu. Gamitin niyo po. Maging ang mga kabataan na sinisimulan po i-disciple at sanayin sa pagiging mga manggagawa, Lord. Palaguin niyo sila. Gayun din, Panginoon, pinagpe-pray namin po ang mga young people
ang mga kabataan na nandito ngayon, nakakarinig ng iyong salita. Mga kabataan sa lugar na ito, Lord, please, nakikiusap po ako. Puspusin niyo nawa sila din ng banal na Espiritu. Tulungan silang makipaglaban sa kanilang mga flesh desires, sa kanilang mga pita ng kabinataan. At sila din, Panginoon, makonvert spiritually. At ang isip nila ay maging para na sa eternal life. Makatulong din sila, Panginoon, magamit ng mga lakas ng kabataan at karunungan ng mga kabataang ito, magamit sa iyong kaharian. Maraming aanihin, kakaunti ang mga ani. Lord, please, gamitin niyo po naman mga kabataang ito. Pinagpipray po namin ang lahat ng mananampalataya sa lugar pong ito. Mga kapatid pong naririto ngayon, please, Lord, gamitin niyo pong ilaw ng sanglibutan. Tagapagpahay ng iyong ebanghelyo. Pero higit sa lahat, Lord, tulungan niyo kami lahat. Matiyak namin ang kaligtasan namin. Kundi man namin abutin ang Great Tribulation, Second Coming, bago man kami mamatay, ready kami umarap sa iyo ng malinis. Lord, patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming karumihan. Kung kami man ay nanlamig, kung kami man ay nanghina, kung kami man ay huminto, Lord, sorry po. Salamat po. Minsan pa, binigyan niyo pa kami ng chance ngayon. Magpatuloy at tulungan niyo kami makapagtapat na hanggang katapusan. Lord, salamat po. Hindi ko na maisa-isa ang panalangin. Kung may mga sakit, karamdaman, mga kapatid po namin ngayon, pagalingin niyo sila, abutin niyo po sila, Panginoon, paranas niyo ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling po sa aming mga kapatid na may sakit at karamdaman ngayon. Maging ang mga nanonood po sa live, Lord, please, hipuin niyo po sila, palakasin. Kalaki, Panginoon, hindi po namin nasambit sa prayer na ito. Aming patuloy pong iniiwan ang iyong biyaya at kapayapaan sa church po na ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Marami pong salamat. Okay, kakabsat at tumukaw tayo. Sandali. Langag tayo, kakabsat at tayo nga ti lasod iti manong nga aldaw ken nagkidar nga daw nga lawas iti kaadada ditoy. Kabsat ket nangag tayo nga agawidan tatanga malem. Kabsat ket no apay nga